Bago po ang hearing na ito, nag-usap na po ba kayo ni Honorable Fernandez? Pasok ko dito kanina nung ikaw, ay kung magtingin na kayo ni Honorable Fernandez, may ibig sabihin eh. Oo, lingon ka ng lingon sa kanya. Akala ko nga siyang abogado mo kanina, Iya, hindi si Atty. Topacio. O, bakit ka nakatingin kay Honorable Fernandez? Text and usap po, once lang po. Kanina, nung si Honorable Luistro ang nagtatanong po sa inyo, para bang ayaw niyong sumagot. Tinanong pa kita, what was your answer? Ang sagot mo sa akin, I refuse to testify. Bakit noong si Honorable Gutierrez at saka si Honorable Fernandez na nagtanong, relax kang sumagot. Kaya tuloy ako, hindi nagtanong kanina. Oo, dahil kanina refuse to testify ang kwamoy, sagot mo iha eh. Oo. Kaya tuloy, hindi na ako nagtanong. Pero napansin ko, nung yung mga gwapong lalaki ang nagtatanong, sumagot po kayo. At relax na. Ay very serious question. Since nag-issue na ng waiver si Ronaldin Baterna doon sa checking account that according to her, yung checking account na yon, lahat ng mga cheque, pinirmahan niya, ibinigay niya sa iyo. And that was testified by Ronaldin Baterna. So hawak mo lahat ng mga cheque, control mo na yung checking account. So ang tanong ko sa iyo, millions of pesos entered that checking account. Kanino mo inisyo ang mga checking ito? Okay, ulitin ko, Cassie. Simple lang to. Merong checking account si Ronaldin Baterna. And she told us that mag-i-issue siya ng waiver. So in other words, makikita na namin yung through AMLAC, makikita na natin yung mga laman, kung sino mga nag-issue, sino ang pumasok na pera. So in other words, yung checking yon, ibinigay niya sa iyo, signed by her. So in other words, control mo yung checking yon. So ngayon, tanong, sino-sino ang mga inisyuhan mo ng mga checking yon for many years and for many millions that entered that checking account? And remember, you told me, through text, ayaw mo maipit doon sa mga nag-uumpugang mga malalaking mga bato. So, tell us, sino yung mga taong ito na binigyan mo ng cheque? Okay, pwede na po magsalita. Regarding naman po sa mga cheque is, I think kung hindi po nagkakamali sa mga rental po siya, ng mga house po or condo. Yeah. Pero Rentals if na? million, I'm Oo. not sure po. Kasi, Cassandra, no, millions of pesos ang dumaan doon sa checking account. And aside from that, how many bank accounts do you have? Be truthful, Cassie. We'll double check it po. 10? You have 10 accounts? More than 10? Parang wala siya sa 10. Mga I'm not sure po eh. 8, 7, 6, I'm really sorry 5, po. 4. Hindi ko pa talaga Okay. sure. Wait. Kasi we will be able to find out because the waiver was signed. Ronaldin, were you able to sign the waiver? Na-sign ko na po. So, kung na-sign na niya yung waiver, so makikita na natin ang lahat ng laman nun. So, we're giving you a chance to tell us. Sabi mo kasi kanina, meron kang mga iniiwasan. So, we wanted to find out who are these people. Meron bang mga politiko? Meron bang mga drug dealers? Meron bang malalaking mga Chinese personalities? Ha? Sige, okay, go ahead. Go ahead.
Okay, thank you so much. Sige, Cassie, what? Regarding po sa bank account, wala na po akong bank account pala. Pwede na po siya. Cassie, Yes po. baka mabago yung damdamin ko sa'yo, ah. Ang sinasabi ko, during that time, di ba, kahit sabihin mong wala ka ng bank account ngayon, before that you were a executive assistant of the Lucky South 99 since 2019, and then now that you are the beneficial owner of the Whirlwind Corporation with 58% ownership, are you going to sign a waiver? To proof na wala na po akong account. Na wala ka ng account. No, Yes. we're not asking that. What we are asking is that you're going to sign a waiver telling us that we can check yung mga inisyuhan mo mga cheque sa mga personalities that involved in that Porac Pogo. Attorney Capasio. Are you willing to waive for all your bank accounts para makita natin ang lahat ng inyong transactions? Kasi we are talking about, kasi nagsimula ka na ng being truthful. Kanina, actually, we are all amazed, ha? Dahil you can speak truly, eh. And now, nagkakaroon ka ng apprehension. Don't. Wag. Kasi the trust is with you right now. So, ituloy mo lang, please. Sige, go ahead. Point of order, Mr. Chair. Mr. Chair. Are we who's the resource person? Because I'm getting confused. Okay, the point of order of Congressman Suarez is he is asking who is the resource person. Is it the council? Yes, because or Ms. I Cassandra? think the question was directed to Ms. Ong, and yet it seems like there's somebody else answering the question. So can I just please be informed as to who's supposed to answer the question, Mr. Chair? Okay, please, we'd like to ask Attorney Topacio to refrain from feeding the answers to Ms. Cassie Ong. And before we ask Congressman Fernandez to proceed, there's a short, very, very short interjection by the Senior Deputy Speaker, Don Gonzales. You are recognized. Thank you, Mr. Chairman. Miss Cassandra Ong, ngayon wala ka ng account, di ba? Previously, in siguro past 6 months, 1 year, 2 years, ano ang ginagamit mong account name? Your name, the corporation, how many? Meron pong name ko. Oo Meron nga, pong kung corporation. Okay, Meron din po yung kay Ronaldin. okay. Baterna. Tatlo, okay. I think yun lang po. Tatlo. So, Opo. number 1, your personal account. Yes po. Number 2, the corporation, the corporate account. Yes. What is the name of your corporate account? Wordwin. Wordwin po. Worldwin. Number 3, kay Baterna. Yes. Can I explain kung bakit kay Baterna po? Please. Kasi I think yung mga checking niya is sa rental lang po. Kasi sometimes wala po ako sa Pilipinas. So para mas maging siya yung pinapaano ko ng mga check. Pero makikita niyo rin po naman yan dahil nag-sign naman po siya ng waiver. In your recollection, Rental po ng mga no. In your recollection, nung nag-i-issue ka ng cheque at nung nag-wire ka ng pera, magkano yung pinakamalaking dineposit mo? From corporation, from personal to other person, or to other corporations? We'll double check it po. I'm not sure about that po. Sa iyong pag-iisip, siyempre kung mag-issue ka ng cheque, magde-deposit ka ng pera, ballpark figure, para at least meron lang kaming idea. Much better na lang po i-check ko muna, Mr. Chair.
Thank you, Mr. Chairman. Okay, kasi the waiver that was issued by Ronaldin Baterna for the AMLAC to see all the bank transactions. So the waiver that you are trying to secure from us is the waiver of that you don't have an account anymore. Yun ang sinasabi ng kanina ni Attorney Topacio. Am I right? Pwede pa ulit po. Yes. Pwede pa kiulit po. Mr. Okay. Chair, sorry. So, kasi ang sinasabi mo kanina kasi parang nagwe-wave ka doon sa right na malaman namin na wala ka ng mga bank accounts. Yes po. So, hindi yun ang hinihingi namin kasi. Ang hinihingi namin, waiver mo para makita ng AMLAC kung ano ang lahat ng bank transactions nung mga bangko mo. Yun ang hinihingi namin para malaman namin kung saan pumunta yung mga pera na pumasok sa bangko mo. Naintindihan mo yun, Cassie? Yes po, Mr. So, Chair. are you willing to sign a waiver for that matter? Mag-consult muna ako sa lawyer ko, then balikan ko na lang po ang committee if Kasi I'm willing ang or- waiver na binigay ni Ronaldin Baterna, it's all about the checking account that is under her name. Your waiver is so important to us, to all your bank accounts. So we can see the transaction, where the money goes and where the money comes. You want to Chairman, consult? can I interject, Mr. Chairman? Mr. Chairman, with your respect, Ms. Baterna, ilang checking account meron ka? Isa lang po, Mr. Chair. Anong bangko? China Bank po. Wala ka bang corporate account? Wala po, Mr. Chair. Sigurado ka yung personal account mo lang ang ginagamit mo? Yes po, Mr. Chair. Alam ba ni Cassandra Ong yung personal account mo? Hindi po, yung checking account lang po. May instance na ba na nag-deposit sa account mo si Cassandra Ong? Hindi po. Hindi pa po. Hindi ka inisyuan ng cheque ni Cassandra Ong in your personal account? Hindi po. Nasa waiver naman yan, makikita natin. Yes po. Thank you, Mr. Chairman. Hindi, konti na lang to. Okay, thank you Mr. so Chair? much. Mr. Chair. Yes, Congressman Akop. Madam Baterna, sabi mo, iisa lang yung account mo, di ba? Pero sabi mo, may personal at saka checking account. Iisa lang bang, Magkaiba po yung ano So, nun, dalawa? Mr. Chair. Opo, personal po, tsaka po yung checking at account saka yung na checking ginagamit account? po ni Ma'am dalawa, Cassie. hindi isa. Di ba? Isang personal Isang at bank saka po. isang checking account. Opo, isang bank. Pero, Kasi pwedeng ako, may savings account, may checking account ako, pero iisang bangko. Ganun ba? Yes po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. kasi it's hard to believe, it's hard to believe that a while ago you were thinking so deep, thinking about your bank accounts. It turned out na meron ka lang dalawa. Tama? Isa lang ang bangko mo, China Bank. May savings ka and meron kang checking account. Am I right? So isang bangko mo lang, China Bank lang. Yes po. China Bank, And pero hindi I ko was sure. asking you a while ago, I'm asking you, how many bank accounts do you have? Hindi mo siya masagot, di ba? Hindi, I mean, I'm trying to lay down my predicate. Parang, it's hard for you to answer that you have more than one bank accounts. Alam mo, kasi napapaniwala mo na kami dito, sana nagsasabi ka ng totoo that your accounts is more than one. Can I explain po? Yes. Kasi tinanong niyo po ako kanina kung ilan yung total bank account ko. Tama po ba? Yes. So, hindi ko sure kung ilan po yung total. Lahat So ngayon, ng bank account ko. isa lang talaga? Isa lang po yung bangko, pero I'm not sure kung ilan po yung... Okay. So, isa lang ang Account. bangko mo, but you have many accounts in that bank.
Opo. So, China Bank lang yon, tapos iba't ibang account number. Tama? Yes. It's all under your name? Like what I said po, meron pong under my name, meron din po sa corporation po. So, more or less, how many accounts? Yun lahat ng yun. Let's say mga 2 or 3, pero I'm not sure. Okay. Kasi, excuse me, kay Mr. Chairman, sabi mo, iba pa yung kay Rowelyn Baterna account. Ginagamit mo rin ba yung account ni Miss Baterna? Ginagamit lang po siya sa rental ng condominium, ganun po, and sa space po. Pero other than that, you can check it naman po. Kasi po, para maging tag po dito, mabilis yung transaction. Siya po yung checking account niya po yung pinang-i-issue namin. Ilang beses ka na nag-wire from the Philippines to abroad? Ilang beses ka na nag-wire from your account to abroad? Never po. Thank you, Mr. Chairman. Sige, I'll leave you with that, kasi punta tayo kay Mr. Chairman, konti na lang po to. Kindly wrap up, Congressman Fernandez. Pumunta si Cassie, Chairman Al Tenco, sa iyo, kasama si Harry Roque, at doon na pag-usapan yung Lucky South 99. Tama? Chairman? Yes, Chairman. And as a matter of fact, si Cassie kasama rin doon. Kasama, And that was dumating din po siya. July 26, July 26, 2023. 2023. And will you confirm this, Cassie, that you were there in July 26, 2023? Kasi kanina hindi mo ako sinagot doon eh. Di ba? July 26, 2023, you were there, correct? Isang beses po, Yes. pero I'm not sure sa date. Yeah. And as a matter of fact, sabi ni Altenco, merong binayaran na tungkol sa Lucky South 99 Corporation. Meron po. So, you paid nung sa Lucky South 99. Same that day na nag-visit Yes. kami kay Chairman Antek. At yun yung naging topic nyo na babayaran yung mga problema ng Lucky South 99. Yes po. Yes, so... did you talk about the Whirlwind Corporation? No. No. So in other words, Mr. Chairman, Mr. Harry Roque is lying. Because during the investigation that we conducted 2 weeks ago, he said that Altenco, Cassie, and Attorney Harry Roque were talking about the Whirlwind Corporation. But you are telling us right now, Chairman Al, that walang Whirlwind Corporation na pinag-usapan doon. It's all about Lucky South 99. Yes. Am I correct? It was all about Lucky South 99. And as a matter of fact, Cassie, since ikaw yung authorized representative ng Lucky South 99, Attorney Harry Roque was included in the structural organization of that company. Am I correct? He is the legal of Lucky South 99. Ayun po yung nagkamali po yung mga staff regarding dyan po. Kasi po, they expect, akala po nila na si Attorney Harry Roque po yung legal. Okay, so hindi siya yung legal mo na nakalagay doon? Hindi po. Ikaw ba nag-submit ng mga application form sa PAGCOR? Hindi po. Sino nag-submit? Pwede pa check sa record. Or, No, I mean, the application form was all given sa inyo. Siyempre, ako yung applicante at ako yung authorized representative. And in accordance sa kanilang application form, kung sino yung authorized representative, siya magdadala noon sa PAGCOR. That's the procedure, correct, Chairman Altenco? Ganun nga po. So, if you are the authorized representative, dadalin mo ngayon yung application form together with the organizational chart, including the name of Attorney Harry Roque, who is the legal of the Lucky South 99. So, ngayon sinasabi mo na hindi siya kasama. hindi po. Okay.
So in other words, Hindi din po ako yung, sorry, ano na? hindi din po ako yung nagpasa ng paper na yun sa... So somebody ang nagdala doon. Yes Okay. po, nagkaroon lang sila siguro ng mistake for that po. Okay. Lastly, Mr. Chairman, last na po talaga to. Kay Miss Mascareñas, Stephanie, Yes, Mr. Chair. noong nakaraang hearing, sinabi mo na wala kang inilabas na pera para ibayad sa paid-up capital mo. Tama ba to? Yes, Mr. Chair. So wala kang inilabas na pera. Wala po. So after 6 months, sinasabi mo wala ka na doon sa corporation. Yes po. So in other words, nung wala ka na sa corporation, hindi mo to ibinenta, hindi mo to, basta umalis ka na lang sa corporation, that's it. Alin po yan? Yung Lucky South? Lucky South and Whirlwind. Yung Whirlwind po, yung shares nun, tinransfer ko po. May deed of sale po kami, alam ni Attorney Medina. Whereas sa Lucky South po, wala akong sinign or binentang shares. So binayaran ka. Hindi rin po. So hindi ka binayaran, wala kang bayad. So nagtrabaho ka sa dalawang korporasyon na to na talagang wala kang natanggap na kahit 5. Wala po. Salary. Okay. Salary. Alright. So wala ka That's natanggap. Yun lang Okay. po. Alright. May kilala ka bang Jeric Pagco Manaloto? Ay, asawa ni Miss Rizalyn Manaloto. Yung owner po Yes. ng Kilala mo White- siya. Yes, yes. At siya may-ari ng 2 hektarya sa lupa ng Pora kung saan yung mansyon, Yes, 2.5 mansyon na kinatitirigan doon hectares. ay siya ang may-ari. Yes, Mr. Chair. Tama. Yes. Okay. Naalala mo na. Do you have a business or financial transaction with him? Yun lang pong ano, nung You have financial or business transaction with him. Yes or no? yes po, nag-agent Yes. po ako. At naglagay siya ng pera sa iyo ng 6.1 million. Am I Yes correct? po. Yes. Apo. Bakit siya nabigay sa iyo ng 6.1 million? Yung 5% na commission po ng ano, sale nung property. Yung pong bahay. Anong bahay? Ang Yung pong binibenta mansion. siya? Binali po ng Whirlwind yung property, yung 2.5 hectares po na property. Bakit sa iyo binasa ang pera? Yun lang po yung napagkasunduan at that time. Tapos, kung makikita nyo dun sa bank statement, nilabas ko rin po yung mga commission nila. So, magkano ang naging commission mo? 6.1 million? 1.8 po. So, sa Each. 6.1, ang nabigay sa iyo, 1.8. Yes po. So, ang Mr. sinasabi Chair. mo, this is all about the property? Yes po. Okay? Just the property lang po yan Walang other yun lang pong buy and sell ng property. Have you submitted your income tax return on that year? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Hindi po. Kasi it is ironic, na si may-ari ng lupa, ta-transfer niya yung pera sa'yo. Di ba? Bakit niya tinransfer sa'yo? And then, hold and behold, yung subscription mo is 6 million as well. Di ba? Ano po? Yung subscription mo doon sa Sa- company is 6 million as well. Tama? Saan po yan? Sa Whirlwind or Lucky South? You must know better. Hindi po, Kasi matagal na po yan, ikaw Mr. yung Chair. ikaw yung Matagal ikaw na yung po yan. member ng corporation Magkano binayad mo sa subscription? Kasi ang alam ko pong nakalista Oo. doon sa Lucky South, yung final Hindi, na I'll tell nakita you, ko, 6 9 million. I'll tell you, 6 million ang binayad mo. Ay, hindi po ako nagbayad ng cash. Wala po akong honestly po, kahit mamatay man po ako ngayong oras na to, wala po akong binayad na cash. But Kasi you yan never po. deny that merong binayad, na merong pinasok na pera sa iyo. Meron po. Hindi Manaloto. po ako nagdi-deny. Kahit mag-waiver po ako, it's okay. Wala pong problema Mr. sa Chairman, akin. we'll be asking the presence of, since masyado na tayong late, we'll be asking the presence of Mr. Manaloto on the next hearing to find out in the veracity of the statement that was delivered by Stephanie Mascareñas. Medyo nawiwindang ako sa sinasabi ng ating resource speaker. So we wanted to find out the truth on this matter. Thank you. With that, Mr. Chairman, thank you so much. Maraming po salamat. Thank Mr. you, Chair. Congressman Fernandez. Mr. Chair, Mr. Chair, I thought you're did- expecting that breakfast will be served in our committee hearing. So, because we're not serving breakfast, let me acknowledge first Congressman Acop. And then who else? Okay, everybody else. Before we
we suspend. There are some administrative matters that we will have to dispose. Congressman Ako first. I only have two queries, Mr. Chair, kasi chair pa ako ng committee hearing bukas. Madam Casiong, bago po ang hearing na ito, nag-usap na po ba kayo ni Honorable Fernandez? Pwede pa ulit po? Bago itong hearing na ito, kasi nag-conduct kami ng hearing, ng joint committee hearing ng Games at saka Public Order and Safety. Doon una na ikaw ay na-cite in contempt. That is why you are here today. Magmula nung hearing na yon, nag-usap na ba kayo ni Honorable Fernandez? Kasi marami siyang alam na hindi ko alam eh. Ay, hindi. Investigator ako, iha. Sana matandaan mo yun. Makuha mo yun. Kasi, pagpasok ko dito kanina nung ikaw, ay kung magtingin na kayo ni Honorable Fernandez, may ibig sabihin eh. Oo, lingon ka ng lingon sa kanya. Akala ko nga siyang abogado mo kanina, iha. Hindi si Atty. Topacio eh. Nag-textan kayo o nag-usap kayo cellphone? Yes or no? O, bakit ka nakatingin kay Honorable Fernandez? O, nangungumpisal na siya? Once lang po. Ang text o pag-uusap? Text and usap po, once lang po. So, once na text, once na usap. Opo. Now, Madam Casiong, kanina nung si Honorable Luistro ang nagtatanong po sa inyo, eh para bang ayaw niyong sumagot. Tinanong pa kita, what was your answer? Ang sagot mo sa akin, I refuse to testify. Bakit noong si Honorable Gutierrez at saka si Honorable Fernandez ang nagtanong, relax na relax kang sumagot. Kaya tuloy ako, hindi nagtanong kanina. Oo, dahil kanina refuse to testify ang kwam mo, sagot mo iha eh. Oo. Kaya tuloy, hindi na ako nagtanong. Pero napansin ko, nung yung mga gwapong lalaki ang nagtatanong, eh, sumagot po kayo. At relax na relax na. May I know the reason why? Okay, can I explain po, di ba? Nung una, I really want to refuse to answer po. And then, kinausap po ako ng abogado ko na magsalita ng committee na to. That's why nagsalita po ako. Tumiming lang po talaga kay Madam Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Yun lang po ang naobserbahan ko kasi marami pong salamat. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, Because we ako na. have a pending, no, it's not a pending motion, but we have a already approved that Ms. Cassandra Leong will be cited in contempt Si Chairman Paduano na yon. twice. So, I don't know with the decision of the body because after this, of course, the Sergeant at Arms will bring her to Mandaluyong. Mr. If Chairman. our motion or our approval of that motion stays. But since he cooperated, no, rightly with all of us, I think we have to. I think it is incumbent upon us to withdraw that You're not the motion. movant, co-chair, Dan? Mr. Chairman? And what is the May- pleasure of the Mr. body? Chair, the motion to cite her for contempt stays, but the motion to bring her to Mandaluyong, I don't think it has been actually ruled by the chair. So therefore, it is not binding.
Mr. Chair. No, there was a ruling earlier. That, Was a ruling? Yes, So- Your Honor. There was a ruling earlier that we cited her for contempt and she will be detained for as long as the committee hearing is terminated, and she will be detained at Bikutan City Jail. Bikutan Yeah. Women's Correction. Women's Correctional, Mandaluyong. Sorry, it's not Bikutan City Jail. But there was already a ruling, and now I believe that there is now a motion by Congressman Dan Fernandez to withdraw this contempt And order by this committee in consideration of the cooperation made by Ms. Cassandra Ong in this committee hearing of the Quadcom. So I'd like to ask the movant to formally make this motion so that the committee will decide on the fate of Cassandra Ong. but before Congressman, we acknowledge the movement, Congressman Caraps, can we also include Ms. Ronaldine Baterna, considering that she's been cooperative to this Quadcom, and she's been there for almost 3 weeks already. And I think letting her go will not jeopardize this investigation anymore. So I think, Mr. Chairman, let's include the Sir Speaker that the contempt that we cited be lifted. we first rule on the first motion, Mr. Chair. and then later we will ask another member to make the same motion for Ronaldine Baterna, and if there is no objection, then we can let her go. Mr. So, Chair. yes, Congressman Well, Adjong. Mr. Chair, I do want to agree with Chairman Dan Fernandez dahil gusto ho natin sila umuwi sa kanilang mga pamilya. But the concern really, Mr. Chair, is how sure are we that in the next committee hearing, like for example, Ms. Baterna, she would make herself available. Number two, after everything that has been said here, I know I'm just trying to share to you my personal take on this. They will be they're safer within the confines of the House of Representatives. I mean, I'm just sharing to you, Mr. Chair, what is probably what's in everyone's mind right now. So on the issue of the motion to withdraw the second contempt order against Ms. Ong, by virtue of now her being cooperative and responsive to the questions, I would definitely move for the withdrawal of the second contempt order. That she may no longer stay here indefinitely until the end of the this committee hearing. But we could at least specify a certain days. That way, Mr. Chair, the original contempt order stays, Mr. Chair. So in the case of Ms. Ronaldine Baterna, that's the apprehension that I have. Not only is her safety, their safety, but the assurance of this Quad committee that they will be available once we hold another committee hearing. They are two vital, important resource persons and witnesses. So importante po yung kanilang cooperation at saka yung presence nila. Pag wala ho silang dalawa dito, wala ho tayong mapapala dito sa Quadcom pagdating sa issue ng illegal operation ng Pogo. Okay, for clarification, Congressman Adjong, the first contempt order by this committee on Ms. Cassandra Ong stays, meaning she will still be detained in the premises of the House of Representatives. And I'd like to ask a member to make a formal motion to that effect. Mr. Chair, before we rule on the second contempt order, may I clarify first if Ms. Cassandra Ong conformed to the execution of waiver of all her bank transactions, including that of Lucky South and the other corporations to which she has connection? Do you conform with that request,
of waiver for all your bank records? Pwede ko po munang tanungin ng council ko. I believe, Mr. Chair, this will be our parameter if the good lady will really be cooperating with the Quadcom already. Although I wish to manifest my appreciation for the recent cooperation, notwithstanding that I share with the sentiment of Congressman Acop. So, Ms. Cassandra Ong, yes, please. Mr. Chair, Yes, Congressman Acop, while we're waiting for Ms. Cassie Ong. I think may I recommend that we ask the opinion of Madam Baterna, because her detention will be up to, I think, September 5 or 6, when the joint committee of the Committee on Public Order and Safety and Games cited her in contempt and taken over by the Quad Committee. So, with the apprehension of the Honorable Adjong, maybe it's best for us to ask Madam Baterna where she would want to go, here or you want to go out. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I have a manifestation as well for Ms. Baterna. Let's ask her first to reply to the question raised by Congressman Acop. Ronaldin, naintindihan mo ba ang tanong ni Congressman Acop? Yes po, Mr. Chair. At ano ang iyong sagot? Go out? May I go out? Okay. What is the manifestation of Congresswoman Luistro? Mr.